Magandang hapon, Asek. Ang laki ng ginanda ng opisina mo. Medyo na-intriga kami dun sa story ng Porsche, ng kotse ni Derek Derek Ramsey. Ramsey. Oo. Can you tell us about it? Oo. Hindi kasi nagsimula yan. Yung businessman na nagdadrive nung Porsche 918, marami na kaming na-receive na information. Nagdadrive siya ng mga kotse na yung mga plaka pinapalitan, ginagamit yung initials niya, na hindi naman galing sa LTO yung mga plaka. Noon pa yan, nung wala pa ako sa LTO, marami din siya mga kotse, mga Rolls Royce, Bentley. Kung tumakbo siya, ang backup niya mga Range Rovers. So talagang Big time, ah. big time. Oo. Ngayon, meron ding mga information na hindi masaya sa kanya. O may atraso siya. So, nirereklamo. In fact, ano ba yun? December, may nagreklamo sa kanya dito sa amin. Kilala na namin siya. Eto ngayon, nakita ko yan, naging viral online yung Porsche 918. Tumatakbo. Kasi di ba may mga bata tayo na nagkukuha ng video, nagpipicture. Ilan ang 918 sa Pilipinas ngayon? Ang pagkakaalam ko, 4. Apat. 4 lang, oo. Very limited kasi yung kotse na yan. Parang flagship ng Porsche yan eh. Ngayon, nung makita ko yan, nakita ko kaagad, napansin ko yung plaka. So, nung makapansin ko yung plaka, pag run ko sa system namin ng LTO, hindi ko makita yung record. So, ibig sabihin, hindi totoo yung plaka. So, nag-start na ako mag-imbestiga. Hanggang sa dahil nga aapat lang, alam mo kung sino yung mga kotse na yan. Hanggang sa may information kami na pag-aari nga daw ni Mr. Derek Ramsey. So, nag-imbestiga kami. Hanggang sa natuntun ko nga kung ano yung tunay na plaka niya. Pagkita ko nung tunay na plaka, nakita ko na yung mga ORCR. So, yun yung simula, nag-issue na kami ng show cause order. Kasi gumamit siya ng fake na plaka. Pero sa simula, sir, paano nyo na-encounter itong kotse na to? Nasalubong mo sa traffic? Wala. Una, nakita ko yung video. Na-videohan yung kotse, tapos yung driver, which is Mr. Villago, lumampas. Nawala yung video na yun eh. Pero na-save ko yung picture. Tapos may mga picture naman sa EDSA tumatakbo na gamit nga yung AJV0918. Nung makita ko yung AJV0918, pag run ko sa system, nakita ko na walang record. Doon ako nagsimula. Imbestiga na. Kailan mo na-realize na si Derek Ramsey yung totoong may-ari? Siyempre may mga information. No? Maliit lang kasing industriya ng kotse. Kilala natin lahat. So nalaman namin na yun yung kotse ni Mr. Derek Ramsey. So, pag-iimbestiga ko nga, same, parehong kotse, nalaman ko, nakakuha ako ng picture ko, ano yung original na plaka. So, pag-run ko sa system, nakuha ko yung original na ORCR. Doon kami nagsimula hanggang sa umakyat na ng umakyat. Issue kami ng show cause order. Pero sabi mo, 4 units lang yung nasa Pilipinas. Hindi ba possible na kahit na wala ka pang information dun sa original na plaka, hindi ba possible na check nyo sa system nyo kung ano yung 4 na units na yun? Oo, possible naman yun. Kaya doon ka-importante yung pag-background investigation ng kotse. Which is, alam nyo naman, dati naman akong transnational crime. Iyan yung ng Interpol. So, alam ko kung paano mag-verify. Nakipag-meeting sa inyo si Mr. Ramsey at yung kaibigan niya. Anong nangyari doon sa meeting na yun? Okay, nung nag-issue kami ng show cause order na supposed to be ng August 24, inunahan na nila. Nagsabi sila na pupunta sila na mas maaga. May mga kung sino-sino tumawag sa akin. May mga abogadong tumawag. Padrino. Yes. Sabi ko nga sa kanila, alam nyo sa akin trabaho lang. Kailangan natin sundin. Hindi naman porke mayaman ka, exempted ka, ikaw na susunod. Hindi pwede. Kailangan mo sumunod, pumunta ka dito. Humarap sila bago mag-August 24 pareho. Sa totoo lang, alanganin pa eh. Sabi ko, hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha yung sasakyan na ma-impound dito. Kaya malinaw dun sa show cause order, kailangan i-impound yung sasakyan. Pagharap nila dito, ni-require namin yung driver, si Mr. Villago, na i-turn over yung kanyang driver's license kasi siya yung nagmamaneho. Improper person to operate a vehicle. Kasi pinapalitan mo yung plaka. Tapos yung charges dun sa pagpalit ng plaka, kanya yon. So, maliit lang naman ang penalty eh. Pero hindi nila nakita yung mas malaking kakaharapin nila dun sa problemang ginawa nila. Nung pag-imbestiga ko nga, in fact, sabihin na natin, marami siyang kaibigan na nasa gobyerno, parang ang feeling niya untouchable siya. So, maraming tumawag, sa akin naman, trabaho talaga. So, hindi naman ako naapektuhan kahit na tawagan ako ng mga kung sino-sino. Alam ko yung ginagawa kong tama. So, nag-issue ako ng show cause order. Una, ayaw nila iharap yung kotse dito. Gusto nila abogado lang humarap. Hindi ako pumapayag. Kailangan ninyong humarap sa LTO, i-turn over ninyo yung sasakyan at yung driver's license.
Pero anong tunay na story, sir? Bakit yung kaibigan niya yung gumagamit ng kotse? Ang sabi nila sa akin, nagkakaroon sila ng bentahan, pero hindi pa raw natutuloy yung bentahan. So sa kanilang pareho na yon, may nagsasabi naman sa akin, nagkabilihan na. So, Meaning, binibili ng kaibigan niya kay Derek yung kotse sa kanya. oo. Kaya lang, ang sabi ni Derek, noong time na yon, papunta kasi ako ng Vietnam eh. So, pinahiram ko muna. Total, malapit na magkaibigan silang dalawa. Kaya pinahiram yung sasakyan. Pero meron naman din nagsasabi na maliit lang kasi ang mga sa kotse eh. Magkakakilala nga lahat na nagkabilihan na sila. So, sa amin, ang LTO, hindi na kami nakikialam So doon. very possible na yung may-ari ng kotse, possible na hindi na si Derek ang may-ari niyan. Possible, pero syempre, hindi ni-deny nila. Ang sinabi nila, si Derek pa rin ang may-ari, hindi pa rin natutuloy yung bilihan nila. Sabi mo kanina, naniniwala ka na binili ni Derek to before for 98 million? Ang claim niya, ang binili niya yung kotse for 98 million. Sa totoo naman, tama naman siya kasi ang market value that time is 1.5 million US. Siyempre, yung profit ng mga importer, kaya umabot ng gano'n ang presyo, 98 million. In fact, mas mahal ngayon. Yan yung mga investment car na tumataas eh. Nag-appreciate yan. Ngayon, ang market value niyan, 130 to 150 million. So now, tapos na tayo dun sa storya dun sa Shinopos, order mo yung kotse. Ngayon, may nadami yung customs. Ano naman sirang kwento dun sa customs? Okay, kasi kami lahat ng mga huli namin, nakikipag-coordinate kami sa Bureau of Customs. Si Commissioner Ariel Nepomuceno, dati kong boss, pareho kaming galing sa National Defense. ASEC niya ako noon, siya yung boss ko. May coordination parati ang LTO at BOC. Lahat ng mga huli namin, ko-coordinate kami sa kanila, bibigay kami ng details para malaman namin kung ano yung papeles niyan. Kung lehitimo ba yan o peke. Kasi wag nating kalimutan yung Bugatti at saka yung mga Discaya vehicle na nangyari nung araw. So, ganun yung ginawa namin hanggang sa malaman namin na may problema yung tax payment ng kotse. Ang una, ang dineclare kasi nila dyan, simplihan ko lang para maunawaan ng tao, ang declaration kasi nila dyan is Porsche Boxster, which is entry level yon. Entry level. So, ang market value nun is... Teka muna, magkano yung presyo ng kotse na sinabi nila? Sabi mo kanina, 6. Nasa resibo kasi yung resibo, may kopya kami sa LTO eh. In-upload lahat eh. 6.8 million. Okay. So, base sa 6.8 million, dun kumuha ng tax payment. Ang sabi ni Commissioner Nepomuceno sa akin, around 2 million pesos. Ang tax. So, dahil pinagbasihan yung 6.8. Pero ang totoong halaga niyan, sa market value, alam naman din natin, pwede i-verify ng tao sa Google yan, is 1.1 million to 1.5 US dollars. Wow. Oo. So, ganun ang... So, misdeclared. Misdeclared. Undervalued. Oo, misdeclared siya. Kumbaga, at ang pagkakaalam ko, base din sa information na nakuha namin, hindi ito nagbayad nung ATRIG. Yung Authority to Release Import Goods, wala itong naka-isyong CP. Medyo malalim yung nila. May panlolokong ginawa sa gobyerno. Klaruhin ko lang nangyari to 2021. Hindi pa kami pare-parehong mga nasa gobyerno. So sir, ngayon dahil nahukay nyo lahat yan, tapos kinumpiska nyo na, anong pwedeng gawin, anong option ngayon ni Derek? Or yung kaibigan niya, kung yung may-ari? Okay, ang masasuggest namin, makipag-usap sila sa Bureau of Customs. Kasi nasa jurisdiction na ng Bureau of Customs yan. Ang pagkakaalam ko, kung hindi ako nagkakamali, kailangan nilang magbayad ng buwis at saka may mga penalties yan. Or kung hindi man mababayaran na alam ko, kasi nag-issue na ng WSD ang warrant season, ang Bureau of Customs. So, nasa possession siya ng gobyerno na yan. Oo. May idea ba kayo sir kung magkano pinag-uusapan natin dito? Wala akong idea, pero syempre, pagbabasihan, yung tamang market value ng kotse, yung taxes nun. Although, Bureau of Customs ang mag-identify niya. Meron bang deadline kung kailan nila kailangan ayusin to? Kailangan as soon as possible, makipag-usap sila, yung mga abogado nila, pumunta doon. Pero sa totoo lang, baka kasi isipin nila ng tao dahil simpleng lang to pagsingil sa buwis, hindi. Ang issue kasi dito, kaya yun din ang hinahalukay ng Bureau of Customs kasi smuggling to, economic sabotage yan. So, ang smuggling, dinadaya nila ang gobyerno. Kami naman sa LTO, dahil smuggled yung sasakyan, paano nagkaroon ng papeles sa amin? So, yung mga empleyado din ng LTO na nagbigay ng mga papeles dyan,
at nag-ayos niyan, although siyempre kami, nagre-receive lang kami ng papers galing Bureau of Customs, sabit din yung mga empleyado na yan. Walang pinagkaiba ho kung matatandaan ninyo yung Bugatti. Yung Bugatti, natanggal ko yung regional director. Nakasuhan lahat ng mga LTO na involved. To wrap this up, anong nakikita niyong ending nitong story na to? Pagkagaya po ito ng mga mga na-impound, no. Ito ay mabigat itong kinahaharap nila. Hindi to simpleng biro-birong lang na basta ka lang magbayad ng buwis kasi merong pagkakamaling ginawa dito. Sana Kahit magbayad sila ng yung mga taxes, yung mga penalties, pwedeng may harapin pa silang ibang. Sa amin, may ongoing na hinaharap si Mr. Villago kasi siya yung lisensya niya kung anong dapat na mangyari sa kanya. Masuspend siya or ma-revoke na yung driver's license niya. Si Mr. Derek Ramsey naman, yung kanyang sasakyan, may pananagutan siya sa Bureau of Customs. At dito sa amin. Although minimal yun sa LTO, pero mabigat yun sa Bureau of Customs. So, siguro, kasama niya, abogado niya, makipag, usap kung ano mangyayari dyan sa kanyang sasakyan. Approve. Salamat. Salamat, Asek. Marami ako natutunan ngayon. Opo. Marami tayong nakikita. Siguro tayo mga car enthusiasts, marami tayong nakikita sa mga eyeball. Siguro, boss, maidagdag ko lang, no? Kasi ako, mahilig din ako sa kotse, no? Marami pa rin naman, may mga lihitimo kasi tayong dealers, eh. Marami naman maaayos na kotse. Kaya lang, may mga nagsamantala noon na kaya yung mga nagsabi na nabentahan sila. Linawin ko lang etong sasakyan na to, ang pagkakaalam ni Mr. Ramsey, brand new niya napunta. At marami naman nagsasabi, nakatatlong salin na raw sa LTO bago napunta kay Mr. Ramsey. Hindi po totoo yun. Hindi ba niya makikita sa odometer? Hindi ko alam, pero ang akala niya brand new. Pero may isang pangalan bago pumunta sa kanya. Pero binili niya dun sa importer. So, alam naman ng lahat ng media kung yung importer na nag-i-import ng mga ganyang kotse. Okay. Salamat po. No problem, boss.